So, yun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At, yan, nakikita nyo ba yan? So, pero bago lahat, check lang natin. Fed News, 4.5, actual. So, same. Hindi nagbago. Forecast, ganun din. Previous, ganun din. And actual, ganun din. So, kung mapapansin natin, yung market, nag-sideways lang talaga. Actually, hindi lang kagabi, maghapon hanggang ngayon, di ba? Sideways siya. Titingnan natin. And then, ano yung next news na abangan natin? I think next month na ulit natin to abangan, mga kapatid, no? So sa ngayon, wala naman ng ibang news na abangan dito kundi yung mga ano na lang, unemployment claims, or check tayo, core PC, tapos final GDP. Ito, June 24, Fed Chair Powell testifies, no? Ayan, pwede yan. Ito pa ulit, June 25. Medyo magiging galaw din yung market pala, no? June 24 and 25. Medyo gagalaw. 23 din, kahit pa paano. May galaw ng konti, hindi naman, pero hindi naman malakas. Okay, pero yan. So, titingnan natin to. So, yung mga nasa crypto industry is gusto nilang ipa-approve na dapat magkaroon sila ng, nagbabayad sila ng tax, yung fair share. So, ano kaya to? Ano kaya to, no? Ano kaya tong ibig sabihin nito? Kasi kung mapapansin natin, mga kapatid, wala namang 100% sa sa bagay, no? Business, wala namang 100% kasi kung titingnan natin ang business, 'di ba, bago ka mag-open is kukuha ka ng business permit, 'di ba? Nandoon din yung BIR. So magbabayad ka pa Magbabayad ka kaagad 'di ba? Estimate mo kung magkano yung kikitain mo, parang ganoon, no? So siguro ganoon din siguro sa crypto, no? Kahit na palagi kang talo, so dapat pag pumasok ka diyan, so dapat estimate mo paano, hindi ko rin makuha kasi syempre halos talo naman yung mga pumapasok sa cryptocurrency. Di ba ako, honest opinion, no? Lalo kasi maraming bago. No? Maraming bago, tas maraming trade ng trade, maraming binibili ka agad na coin. Parang ngayon, bull market, parang, di ba? Sobrang dami. Kung mapapansin nyo, sa YouTube pa lang, di ba? Sa YouTube natin, may mga nagko-comment dyan, di ba? Ang dami nagkasabi na hindi pa tapos ang bull market, kumbaga lilipad pa yan, dami nagkasabing ganun. Di ba? Paano kung hindi na? Tapos yung pala bumibili sila ng matataas na. Di ba? Tapos paano ka makapagbayad ng tax kung naka-hold ka? Kung wala ka talagang yung asset mo is naka-hold. So siguro mag-aabono ka. So yun, tingnan muna natin lahat kasi eto naman nagbigay naman si Bitpinas kung ano yung ibig sabihin PH to Adopt Crypto Tax Framework by 2028 to combat tax evasion by 2028. So 2028. This aims of country effort against cross-border tax evasion, illicit financial flows, and Department of DOC. Sana nga 2028 pa. Pero kasi sa totoo lang, 'di ba? Halos talo naman yung nandiyan sa cryptocurrency, lalo na mga bago, 'di ba? So nagbayad ka na ng tax, tas talo ka pa. 'Di ba? So, ganoon naman talaga totally sa business nga, tulad ng sinabi ko kanina. Is talagang pag nagsimula ka ng business, magbe-business permit ka, magbabayad ka talaga ng tax kahit wala ka pang kinikita. 'Di ba? So, ganoon lang siya. Ganoon lang ako, yun lang yung tingin ko dito, no? Pero talagang sana payagan na rin nila yung international platform, no? Kasi kung titingnan mo, magbabuy and sell ka sa coins, no? Ang laki ang laki ng fee Doon pa lang sa fee, talo ka na. 'Di ba? Talo ka na sa fee. Kayo, ako kasi naniniwala ako mas maraming talo sa crypto 'Di ba? Tapos papasok ka sa coins.ph, ang laki ng fee. 'Di ba? So, hindi ko pa rin makuha Kumbaga parang sinasabi na lang dito, ganda lang mag-crypto. Parang ganoon, 'di ba? So, mag-online casino na lang tayo. Joke lang. So, ako talaga never akong magpo-promote ng online casino. Tandaan niyo yan, no?
Kahit na umangat ang channel ko, kahit umangat yan, hindi pa rin. I think siguro babalik ako sa gaming industry, no? Yan. Siguro gaming industry, kung ano yung mga nakikita kong games na masaya, 'di ba? Parang ganoon yung gusto ko kasi lumaki ako sa gaming industry eh. Lumaki ako kay Ragnarok, lumaki ako kay Cabal, lumaki ako sa RF Online, lumaki ako kay Flight, no? Lumaki ako sa Counter-Strike, 'di ba? So, doon ako lumaki eh. So, kung kunyari kung hindi na ako magba-vlog ng cryptocurrency or any news, gaming industry ang papasukan ko. Pero hindi yung ganyan, yung online kasi hindi ganyan. Online games na sinasabi nila hindi. So, yung open world, mahilig ako dyan eh. Open world, tapos minsan siguro mga parang Counter-Strike ang dating, Valorant, yan. Siguro ganun yung gagawin ko. Pero yung yung totally na magpo-promote ng iba, 'di ba? Lalo na makakasira ka ng buhay ng tao, yung pag-promote ng online sugal, hindi natin gagawin 'yon, mga kapatid, no? So, ako kayo anong tingin niyo dito, mga kapatid? Kasi ako medyo alam ko na maraming talo kasi every time na may bull market, sumasabay kasi talaga lahat. No, may sarili-sariling may sarili-sariling desisyon ng tao eh. 'Di ba? Minsan pag bull market na, doon nagsisibilihan ng mataas tapos sabay biglang babagsak, 'di ba? So, ako yun lang ang tingin ko dito, mga kapatid. Kayo, anong tingin nyo? Gusto ko sana magtulungan tayo, mga kapatid, no? Anong tingin nyo? At para at least sama-sama tayo matuto dito. No, anong tingin nyo? Kayo, as a bago, no? Tinatanong ko ngayon yung mga newbie. No, anong tingin nyo dito? Tapos syempre yung mga old school din na nandito sa channel natin. Anong tingin nyo dyan, mga kapatid? No, ako, talo ka na, talo ka pa. Talo ka na, mas lalo ka pang matatalo. Kasi wala eh. Kahit naman ako, lagi akong talo din, di ba? So, pinapakita ko po yun. Minsan negative 10k, negative 5k, gano'n. Tapos minsan nakakabawi, di ba? So, ngayon nga, katulad ngayon itong buwan na to, parang nabawi yung profit ko last month, parang gano'n. So, wasak din. Dahil nga biglaan nag-drop yung market, di ba? Tapos sabay ayun na, tinitingnan ko na siya kung ano bang mangyayari, di ba? So, yun lang, mga kapatid, no? So, next, kung titingnan natin, check natin yung USD to PHP. Mga idol. Tapos, syempre, check din natin yung gold to PHP. Check natin to. So, ngayon, sa nakikita ko kasi, may gera. Tama, di ba? May gera eh. So, saan tayo mag-convert? Gusto ko coins, gusto ko sana sa CoinGecko. Pero okay na to. So, dito, meron tayong pagbalik rin natin. Yan. 57.39 ang gold, no? Ay, ang peso. Pero kung titignan nyo nung nakaraan, nasa 55 lang yan, di ba? 55 lang siya nung nakaraan. Ngayon, ang gold, kung titignan natin, price ng gold to PHP. Wala bang yan? CoinGecko. Sige, ito na lang. Kahit kay CoinGecko sana. CoinGecko. Ibang gold to. Ibang gold yan. Gold to PHP. Ano bang ng gold? X. Malaki na ang gold na, 6,000 na. 6,000, di ba? Nakita mo? Ako rin, nakita ko rin ng gold 6K eh. 5,000 lang nakaraan. Lumipad ng 4,000 nga lang nakaraan. ay, hindi. Noon nakaraan yun. Pero ngayon kasi biglang nag-drop ang gold eh. Eto. 6,000. 6,000 na. Benta mo na kaya mga alahas ko. Baka mayroon 500,000.
Wala. Wala kang alahas. Ha? Wala. Dami ko alas. Yung necklace mo, siguro magkano na yan? Saan na yun? 19,000 ko lang ang dinala. Ngayon magkano siguro? Si Bago, 5,000. Hani kayo na! Matitigas! Wait lang, nagbibideo pa ako. Tinitignan ko yung price ng gold. 6,000 Eto. na. Ala, sorry. Tagal. Price comments. Philippines. 6K? Tama ba? Ayan o, 6K nga. So, pero kung titingnan natin, $6K per gram, 6.2. Talaga ba? 6K na nga, no? Taas ng gold, no? So, nabutan ko yun na sa 3 historical chart tayo. Gusto ko makita yung per gram eh. Hindi ito per gram eh. So anyway, kasi kung titingnan natin, 3,000. So, nag-negative pa siya. Tumaas. Pero gusto ko makita yung ano niya, mga kapatid. Gusto ko makita yung ano niya, yung currency. Ano bang ano ng gold? Ano ba yun? Gold. Ano bang saglit lang mga kapatid ha. Check lang natin. $3,000, 6,000 pesos. Bigyan mo. Yan, tinitignan natin dito. Mali yan eh. Pero nasa 6,000 nga siya. Pero kung titignan nyo nung May 18, nasa 5,000 siya. 5,700. Ngayon, 6,200. Grabe. Laki pala ng tinaas ng gold. Tapos kung mapapansin nyo, may gera, di ba? So, tingnan natin kung anong mangyayari sa gold. Ngayon, pagka ito bumababa, kasi tumataas ang tumataas kasi yung dollar, no? Tumataas ang USD eh, nag-57 eh, nakaraan na sa 55 eh. Kaya na-expect ko si gold, dapat bababa to. Bakit? Kapag kunyari may gera, tingnan nyo lang kung bababa nga presyo nito. Kapag bumababa ang presyo nito, bantayan nyo to si USD kung patuloy yung angat nito. No? Kapag tumuloy umangat to, tapos bumaba si gold, I think ano yan, recession, parang ganon yung mangyayari. Pero sa ngayon maganda si gold, yo. Nasa nasa 6,000. Pero kung titingnan natin dito, 93, biglang lipad, biglang bumagsak, 92, pero biglang ulit lumipad. So yun, abangan lang natin mga kapatid. Pero ito, no, dito sa crypto tax, no, anong masasabi nyo mga kapatid? Saludo.